Marcos Jr. nawawala na daw sa katinuan. Naku po. May video po tayong ipapakita ngayon na nagsasabing etong si Marcos Jr. ay nawawala na sa katinuan. Naku, delikado to. Nagiging ulol na ang gobyerno. Ako po ay magbibigay reaction lamang sa video na mapapanood ko, at may video rin ako na ipapakita ho rin sa inyo na kung saan ay yung mga project or mga build project ni Pangulong Duterte, no? Oo. At syempre yung pagtaas ng krimen sa Pilipinas na hindi po ibinabalita ng ibang mainstream media. So doon muna tayo sa bangag. Bangag tuloy tawag dito, wala sa katinuan. Hindi, alam nyo, may point may point sila sa kung kanino man galing tong video na to. May point sila dito na wala sa katinuan dahil biruin mo, kung nasa katinuan naman talaga si Marcos Jr., bakit niya gagawin yung mga bagay na ayaw gawin at tutol ang mga Pilipino? Katulad lang ho niyan yung pagbigay kay Pangulong Duterte sa Netherlands sa ICC. So isa sa mga halimbawa ho yun na parang wala sa katinuan. At marami pang mga times na talagang parang nahihiwagaan na tayo sa kilos ni Pangulong Marcos Jr. na parang maituturing na ho natin talaga siya na parang wala sa katinuan. So yun, no? At ayun, nung kahapon po pala, nasa Tondo, Manila tayo, District 1, dyan sa Zaragoza, kung di ako nagkakamali. At grabe po ang init po ng pagtanggap sa amin dyan. So bali po doon, kagaya po ng ay kami po ay nangampanya para sa 10 Duterte senatorial candidate at sa ating mahal na si Pastor Apollo C. Quiboloy. At doon din po natin sinalaysay lahat ng gustong mangyari, mga batas at kung sino nga ba talaga si Pastor Apollo C. Quiboloy sa likod ng mga gawa-gawang istorya, gawa-gawang kaso at mga ibinabatong fake issue sa kanya, no? So ayan po yung mga inilahad natin doon para yung mga kababayan natin dyan sa District 1 dan sa Tondo, Maynila ay maliwanagan. At ayun nga, no, alam nyo, bago ako magsimula ng pagsasalita dyan sa Tondo ay talagang mayroong mga, kasi ako ganun ako, ugali ko ho talaga yun. Para akong inaalam ko po kung ano ang mga masasabi ng taong bayan, ng mga tiga doon sa mga PDP senatorial candidate natin. So mapatungkol po sa PDP senatorial candidate, sa 10 senatorial candidate ng mga Duterte, wala naman ho talaga silang problema. Talagang iboboto ho nila, no. Tapos nung napunta na ako kay Pastor Apollo C. Quiboloy naman, talagang ngayon nung una ay talagang gusto nilang iboto talaga. Hindi sila nagdadalawang isip, pero mas gusto pa nila lalo iboto si Pastor Apollo C. Quiboloy nung nalaman nila na kung ano nga ba talagang tao si Pastor Apollo C. Quiboloy. At doon nilahad natin ng talagang tunay na magkaibigan simulat sa pool si Pangulong Duterte at ang mga Duterte at etong si Pastor. At yung mga binali din po natin yung mga fake news na pinapakalat ng administrasyong Marcos labang kay Pastor, at doon naliwanagan ho ang mga tiga Tondo, Maynila. Kaya maraming salamat po dyan sa mga mainit na pagtanggap ho sa amin dyan sa Tondo, Manila District 1. Diyan sa Zaragoza. Kung di po ako nagkakamali, pasensya na kayo, ako po ay makakalimutin. So bali ang ganap po doon talagang sobrang saya
at talagang pinuno po, halos mapuno, halos nasa kalsada nang yung ngalan nagka-traffic. Pasensya na kayo sa mga traffic ha. Oo, nagkabuhol-buhol ang traffic dun sa labas ng cover court. Medyo masikip din yung lugar, pero ayun po, kahit papano po ay dinagsa po tayo ng taong bayan. At kasama ko din po dun yung kapatid ni Senator Bato de la Rosa at yung representative ni Attorney Vic Rodriguez. At syempre ang SMNI, oo, ang napakalupit na SMNI, ang mga malulupit na cameraman at sound, lahat po ng SMNI group at yung at mga KOJC member na parte po ng SMNI na kasama ko po dyan. Tayo nga, hindi natin, marami nga din nagsasabi na talagang daya na lang daw talaga ang magpapatalo sa Duterte senatorial candidate. Ayan yung pinaka-bisinisigaw ho doon sa Tondo, Maynila, na daya na lang talaga ang makakatalo sa mga pangbato ng mga Duterte. So samantalang at ito na natalakay din ho natin ito at na-interview nga tayo ng SMNI mapatungkol ho dito sa mga pagtaas po ng ng krimen sa bansang Pilipinas. At ito nga isa po ang mga kapatid nating mga Muslim ang nagpatotoo kung gaano nakatalamak ang krimen sa bansang Pilipinas. So ito po, panoorin natin. Matapang na ipinahayag ng Muslim community sa Antipolo, Rizal sa lingguhang ayusin natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally na hindi na raw nila nararamdaman ang tunay na seguridad ng mga Pilipino sa sariling bayan. Dahil dito, buo ang paniniwala nila na oras na upang mailuklok sa Senado ang buong Duterte senatorial slate. Mga lider na nila'y may tapang, malasakit at kakayahang tapusin ang lumalalang krisis at katiwalian sa bansa. Si Sheena Tornal sa Balita Live. Sheena. Kapartner, tama ka nga dyan. Wow, si habang Bunso. lumalala nga raw ang krisis sa bansa, ay lumalakas naman ang panawagan ng taong bayan na tunay na pagbabago. Dito nga sa Antipolo, Rizal, isang komunidad ang lantaran ng umaapela. Hustisya ang kanilang panawagan at leader na may paninitikan. Ibinagmalaki ng Philippine National Police o PNP na bumaba na raw ng 18.4% ang crime rate sa buong bansa sa nakalipas sa 70 araw. Sabi ng PNP, kabilang daw sa kasong krimen na bumaba ay murder, homicide, physical injury, rape, robbery at theft. Ang pahayag na yan ng PNP, mariing tunilagsan ng Muslim community sa Antipolo, Rizal. At nila hindi na raw ramdam ng mga Pilipino na ligtas pa ngayon sa bansa, lalo na ang mga kababaihan. Simula naman umupo yan. Wala man nangyayari. Wait lang ha. Alam niyo, bago natin magsalitain to si kapatid, alam niyo parang ginagawa naman tayong tanga ng administrasyon, no? Ginagawa naman tayong tanga nitong mga kapulisan, ng mga tigapagsalita diyan sa kapulisan. Ito, hindi ko po hitang mga kapulisan natin, ha. Hindi ko po nila lahat, pero ang hirap kasi dito sa balitang to na sinasabi nila na bumaba ang kriminalidad dito sa Pilipinas. Unang-una, hindi ho natin dama. Pangalawa, maya't maya po tayo nakakapanood sa mga social media platform, TikTok, FB, YouTube, Instagram at saan-saang social media platform na may mga ginagahasa, may mga pinapatay, may kinikidnap, may mga pagnanakaw. Sa totoo nga lang po, nag-upgrade na nga po yung agaw motor .
Dati agaw motor nung panahon ni Pangulong Duterte kukunin lang yung motor, no? So natigil din po 'yun. Ngayon nag-upgrade na. Ang nangyari ho ngayon, pagkaagaw ng motor, nasa kanila na yung motor, babarilin pa nila yung may-ari ng motor. Ganyan no katatapang ang mga kriminal ngayon. Tapos sasabihin ng PNP, sasabihin ng gobyerno na mababa na ang kriminalidad sa Pilipinas. Samantalang nung sakto yung pagkalabas nila ng report na yun, kaagad na may dumating na report na may pinatay na naman. Kamakailan lang, kahapon lang. Yung 2 estudyante pinagsasaksak, di ba? Yung nakaraan lang may 2 grade 8 na mga bata na pinagsasaksak din ng kapwa nila minor de edad. So doon pa lang paano nasasabi at nalulunok ng gobyerno na nalokohin ho tayo? Grabe ng pangloloko tong ginagawa sa atin. Yung mga nawawalang kabataan, yung mga nawawalang mga kabataan na dinudukot hanggang ngayon hindi mahanap-hanap, yung mga tiga-ibang bansa na kinikidnap for ransom, tapos kahit na magbayad na ng ransom pinapatay pa rin. Alam mo yan sa mga foreigner na kinikidnap tsaka ransom, yan po ang isa sa mga ikakabagsak ng Pilipinas. Bakit? Tanong. Ano to? Akala mo may audience no? Bakit isa ito sa ikakabagsak ng Pilipinas, ng ekonomiya ng Pilipinas? Una, matatakot ang mga foreigner na mag-invest dito sa Pilipinas kapag laganap na po ang kidnapping. So sabihin na natin, sige, hindi, China lang yan. Kalokohan, alam nyo. Isa pa yan. O sige, China lang yan. Hindi nyo ba naiisip na maaaring magkagera? Maaaring masagad na ang China at girahin na tayo dito sa Pilipinas dahil sa pang-aabuso sa kanilang mga lahi? Sa tutusin, itong mga ganitong bagay na wala na ho itong lahat. Pero pilit at talagang lumaganap na naman nga ngayon. Kaya nga sinabi ko nga doon sa interview, ang ugat ng krimen dito sa Pilipinas walang iba kundi ang droga. Kapag nawala ang droga, mawawala lahat ng krimen dito sa Pilipinas. Anong gagawin natin kung mismong presidente ng Pilipinas di umano ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga? Sabi nila yan, hindi ko yan sinabi, no? So kasi ang droga is ugat. Isang puno yan. Ang isang puno, pag tinanggalan mo ng ugat, mamamatay yan. Malalanta ang mga dahon yan. Malalanta yung mga sanga niyan. Ano ba yung kung ang droga ay ugat, ano ba yung puno, no? Yan ang katulad na yan, yung mga puno, yan yung mga pag-kidnap, yung mga sanga, yan yung mga panggagahasa, pagnanakaw, 'di ba? So kapag mawala yan, mawawala na rin lahat 'yan. Kaso paano nga mawawala? Patuloy nga na lumalaganap ang krimen dito sa Pilipinas. Na ang Maynila pang top 2 na ho. Pang top 3 naman ng Quezon City kung hindi ako nagkakamali. Ayun yung mahirap niyan, kaya talagang papunta tayo sa kumunoy. Totoo po yan, papunta tayo sa bangin nitong administrasyon natin. Patagal ng patagal, pahirap ng pahirap po ang Pilipinas. Halos akong may babasahin tayo dito. Meron ako ditong nakita na natin to. Katulad lang ho nito. Poor Filipinos who suffering from hunger soared to 35.6% in March 2025 according to SWS. Ito po ay report po ito ng GMA. Kitang-kita nyo po, di ba? Poor Filipinos who suffer
from hunger, hungry, nagugutom, ganon. To 35.6 in March 2025. Isa pa yan, 'di ba? So kaya maraming gumagawa ng krimen dahil maraming nagugutom. No? Kaya maraming gumagawa ng krimen dahil maraming nagugutom. Bakit merong mga nakawan? Bakit merong mga pangloloob sa bahay na nauuwi sa pagpatay doon sa mga ninanakawan? Bakit ang dami pa ulit-ulit na nangyayari? Kasi nga marami ding nagugutom. Kasi talaga kahit bali-baliktarin nyo ang istorya, ang pagbigay po ng ayuda ay hindi po yan talagang pang lifetime na pangtawid gutom ng mga Pilipino. Ang ayuda ngayon may ayuda ka, bukas wala ka na. Yung ayuda tatagal ng 3 days to 4 days. Paano yung kasunod na araw doon? Kaya yung ayuda, andun na tayo sa point. Sabi nga ni Pangulong Duterte, tanggapin nyo. Pera natin yan. Pero yung gobyerno sana ay gumawa ng solusyon na para magkaroon po ng trabaho, ng pangtawid gutom ang mga Pilipino, panghabang buhay, pangmatagalan. Pero hanggang nangyayari, tinotolerate ng gobyerno ang mga Pilipino na umasa ng umasa lang sa ayuda. Tinotolerate nila ang mga Pilipino na maging tamad. Na maging tamad katulad nila. Itong mga kapatid nating mga Muslim, hindi ito magsasalita ng isang salita na hindi nila napapatunayan at hindi nila nararamdaman. Kaya ito sila nagsasalita dahil nararamdaman na nila yung peligro na nangyayari sa buong Pilipinas. O tuloy natin. Pilipinas. Naging kawawalan tayo. Pahirap tayo ng pahirap. Simula rito sa Luzon hanggang Mindanao, hindi kami nagiging safe. Ang pinaka-problema ngayon sa ngayon, talamak ng drugs ngayon. Paano masasabi na safe tayo? Kawawa yung mga yung mga anak natin, yung mga new generation natin. Rapol. Kung si Dato Guiaman ang tatanungin, hindi raw totoo na bumaba ang kasong krimen sa bansa. Malayong-malayo nga raw ang administrasyon ngayon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang talamak na droga ay hindi lamang personal na bisyo. Isa itong ugat ng krimen, kahirapan at pagkasira ng moralidad ng lipunan. Nakakabahala nga ayon sa Muslim community na dawit sa krimen ng ilang pulis na dapat ay mga protektor ng bayan. Bago man pumasok na isang pulis, sumusumpa siya na siya ang tagaligtas natin. Kaso iba, yung mga ibang pulis, hindi ko nila lahat. Hindi na tagaligtas natin, tagapatay na sa atin. Sa amin sa Mindanao, sunod-sunod ng patay. Ang pinakamalungkot na nangyari sa Mindanao, ang pinapatay. Yung may mga magandang leader sa amin, pinapatay. Napakahirap gawin, maghanap ng isang leader na matino. So, kagaya ng sinabi ni kapatid na yung kapatid nating Muslim, kadalasan daw ng mga pinapatay sa kanila ay yung mga taong matitino. Yung mga taong tapat sa kanilang tungkulin. So kung pagbabasihan mo natin nun, talagang halos connected po sa ginawa kay Pangulong Duterte ni Marcos Jr. Kasi isipin nyo maigi, kung sino yung gumawa ng katinuan or maayos sa bansang Pilipinas, siya yung tinanggal at siya yung ginigipit ngayon. Samantalang yung mga makakaliwa na isa sa mga ilang dekada na, ilang taon na dumudurog ng babastos, ng yuyurak sa pagkatao ng mga Marcos at sa buong Pilipinas, sila pa yung inalagaan at itinuturing nakakampi ngayon ng Administrasyong Marcos. Totoo yan. Kaya ito talagang naniniwala ako dito sa sinasabi niya. Kung sino yung tapat, kung sino yung totoo, kung sino yung maayos na leader, siya yung pinapatay.
Hindi na ho rin bago yun kasi ginawa na ng Pangulong Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte. Di alam nyo, walang mangyayaring pangbabatikos kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos, kung yung mga NPA ang tinarabaho niya. Kaso ang tinarabaho niya si Pangulong Duterte. Anak ng teteng, kaya talaga maituturing mo na may katinuan pa ba tong taong to? Nasa katinuan pa ba tong taong to? Diba? Mapapatanong ka ng ganun kaya tuloy. Sa amin, pinapatay. Napakahirap gawin, maghanap ng isang leader na matino. Naniniwala pa ang Muslim community dito sa Antipolo Rizal na panahon na upang hindi na mapaglinlang sa mga kandidato ang mga Pilipino na puro pangako lamang ang sinasabi, wala naman sa gawa. Kaya sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally, dumalo at hindi nagpahuli ang mga taga-suporta ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy kasama ang Duterte Senatorial Slate sa Alta Vista Clubhouse sa Antipolo Rizal. Voluntaryo silang nakiisa sa pagtitipon upang ipakita ang suporta sa PDP laban sa pangungunayan ng dating Pangulong Duterte. Ang mga residente sa nasabing lugar ay magiging matalino na raw sa pagpili ng mga leader na iluluklok sa nalalapit na midterm elections. Sawa at pagod na raw ang mga Pilipino sa nangyayari ngayon sa bansa sa ilalim ni Marcos Jr. Walang pag-asinso ang Pilipinas kapag sila pa rin yung nakaupo. Alam naman natin na yung pera sa PhilHealth, hindi nila may paliwanag kung saan napunta. Dapat mapalitan na. Pagod na ang tao. At lahat ng mga sinasabi nung itong presidente ngayon na yung 20 pesos na bigas, nabudol na tayo. Kaya hindi na tayo pwedeng maniwala sa kanila. Tama. Adela, hindi na raw maitatago ng kasalukuyang administrasyon na maraming Pilipino ang gutom, mahirap at walang trabaho. Para kay Jonathan Villamor, nais niyang maging first world country ang Pilipinas at nakikita niyang magagawa ito. Ito po disclaimer, hindi po ito mga membro ng KOJC. Baka sabihin nyo, membro naman KOJC yan, kaya ganyan magsalita. Hindi po yan mga membro, yan po ay pang mga ordinaryong Pilipino na bumoto kay Marcos Jr. na pinaasa niya sa mga pangako niya. Kung si Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy at ang buong PDP laban slate ang mananalo. Si Pastor Quiboloy kasi may pinakita na sa Mindanao at nakita naman natin yung ginawa sa Mindanao. Dahil si Pastor Quiboloy po, maganda po ang hangarin sa bayan natin. Marami po siyang gustong gawin sa bayan natin. Kaya dapat po siyang iluklok natin sa bayan natin. No. Dagdag naman ng Muslim community dito pa rin sa Antipolo Rizal, buo ang kanilang paniniwala na ang butihing pastor ang susi upang walang mangyayaring krisis sa Pilipinas. Kanila makikita ang tunay na liwanag. Oo. Kasi yung mga programa niya. Muslim na po ang nagsasabi niya na Walang krisis ang Pilipinas. Kapag napasok kapag naging Senator Quiboloy, walang krisis sa Pilipinas. Di alam nyo, ito na lang Bigyan ko yun ng sample. Nagkaroon ng pandemya sa Pilipinas. Hindi po naapektuhan ng KOJC. Sobrang gutom ang Pilipinas sa 3 taon na panunungkulan ni Marcos Jr. ngayon, hindi naapektuhan ng KOJC. Nakakulong si Pastor, ipinris ang account ni Pastor, ipinris ang account ng KOJC. Hindi mo nakikita na apektuhan ng KOJC member sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo. At hindi mo sila makikitaan na sila ay naghihirap. Sa halip ay sila ay tumutulong pa rin hanggang ngayon. Ganyan po kalupit. So, bakit kayang gawin ni Pastor yun? Paano niya nagagawa yun? Yun yung isa sa pinakakatanungan Paano niya nagagawa yun? Yun po ay sa pamamagitan ng zero corruption sa kanilang lugar. Zero corruption na sa Davao, zero corruption pa sa loob ng kingdom. Yun
Kaya nga itong si Marcos Jr. hangang-hanga yan kay muntik pang humalik sa paa ni Pastor Kibuloy yang si Marcos Jr. Dahil nga pagpasok niya doon, wow, grabe dito. Kaya nga yung isang babaeng mukhang palaka, nagtuturo-turo daw yan sa helicopter. Pag dumadaan daw doon sa kingdom, basta hindi ko na lang sasabihin kung anong pangalan ng babaeng mukhang palaka ha. Basta siya, mukha siyang palaka. Mukha siyang palakang pagod. So kapag dumadaan daw ng helicopter, tinuturo daw yung kingdom, yung glory mountain, yung prayer mountain. That's mine, that's mine. Oh, that's mine daw. Akin yan, akin yan. Yan, akin yan, akin yan. Oh, yan na, gusto ko, akin yan. Oh, yan, kayang prayer mountain, gaganda ng bahay, may pink, may blue, may yellow, akin yan. Glory Mountain, naka-aircon ng buong Glory Mountain, buong bundok, naka-aircon, akin yan. Oh. Kaya talaga alam nyo, at may ebidensya, may video, may picture na talagang hangang-hanga si Marcos Jr. dyan sa nagawa ni Pastor Apollo si Kibuloy na kahit wala ho silang pondo. No, baka sabihin nyo, hindi, nangihingi yung naku po. Ito is speaking of nangihingi, ipaliwanag ko yun. Ang mga KOJC member, may kanya-kanya silang tungkulin. At tinatawag na paano ko ba ito madideliver ng may mga doon sila nagpo-focus sa paninda. Halimbawa ako, KOJC member ako. Sa kagustuhan kong makatulong para sa amin, kasi yung pagmamayari po, mapa-helicopter, motor, lupa, kingdom, glory mountain, prayer mountain, wala pong may-ari niyan. Hindi po pagmamayari yan ni Pastor. Hindi po yan nakapangalan sa kanya. Wala pong nakapangalan sa kanya dyan. Ang may-ari po niyan, lahat po ng KOJC member. Para sa kaalaman lang ho ng lahat. Sila po ang may nun. Sila po ang nagmamayari nun. Kaya kung halimbawa ako man na member ng KOJC na nagtitinda ako, extra income ko, nagtitinda ako ng sabihin na natin ng pabango. Nagtitinda ako ng pabango. Yung kita ko doon, inilalaan ko yun para sa KOJC, para doon sa gagawin naming project. No? Yun yung doon, yun yung maganda ho doon. At kaya nga tinawag na zero corruption kasi lahat ng pera na dumadaan sa kung saan na para sa kingdom, ay lahat po ng pera na yun inilalaan nila. Tignan nyo, ang ganda. Yung kingdom, mas dihamak pa na tinalo nila ang Araneta Coliseum at ang pinakamalaking Coliseum dito sa Pilipinas. Ang Kingdom, 72,000 seater po para sa mga hindi nakakaalam. Yung Meralco na yung malaki ngayon nasa 52,000 seater lang ata ho yun. So dihamak na mas malaki yung sa Kingdom. Paano nila nagawa yun? Kasi doon nga yun Yun nga yung zero corruption. Kaya kaming mga banateros na dating kaaway, na dating hindi naman totaling kaaway, na dating bumabatikos kay Pastor Apollo si Kibuloy, napabilib kami dahil nga doon sa zero corruption na pamamalakad niya sa KOJC. At hindi po basta-basta na ikaw ay i-promote at ikampanya ng mga kapatid nating Muslim. Dahil yung mga yan, napakasagrado niyan, hindi ho sila pwedeng mag-endorso ng isang tao na alam nilang papalpak, na alam nilang mabubulyaso sila. Oo, wala ho silang ganun, no? Hindi ho sila ganung hindi ho sila ganun. Hindi ho sila ayaw nilang napapahiya. Yan, para sa kaalaman lang ng lahat. No, kaya tayo talaga, tsaka isa pa na pinakamahalagang bagay ay maitawid ho natin si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment. Na sana nga maipasok ang 10 Duterte senatorial candidate para hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. At least yung 10 na yan, tiwala tayo dyan. Buo ang tiwala natin dyan, 101%.
yung sa mga senator na nakaupo ngayon, wala ho tayong tiwala doon. Nakakatakot to. Baka mapunta na naman tayo sa wala. Samantalang ito yung isa sa mga tinatawag na krimen, no? Krimen na tawag dito na sinasabing bumaba na daw ang krimen sa Pilipinas, sabi nitong administrasyong Marcos. So ito, panoorin po natin ito. Inihayag ng Citizens Crime Watch na may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang insidente ng mga pagdukot at pagpatay ng isang negosyante sa bansa. Dahil sa krimen na ito, posibleng maraming mamumuhunan ang matakot at hindi na maglagak ng puhunan sa bansa. Narito ang balita ni Verhil Parba. Natagpuan na kamakailan ang dinukot na Filipino-Chinese business tycoon na si Anson Ke kasama ang driver nitong si Armani Pabilio. Yun nga lang, wala ng buhay nang matagpuan ang dalawa sa Rodriguez Rizal nito lamang Miyerkules ng Abril 9. Sa kabila rin ito ng pagbibigay ng ransom money ng pamilya ng biktima sa mga sospek. Ang insidente naman na ito ay may malaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa chairman ng Citizens Crime Watch na si Attorney Ferdinand Topacio, magdudulot ito ng chilling effect sa ibang mga mamumuhunang negosyante sa bansa dahil may malaking banta sa kanilang seguridad. Malaki po ang pinsala po niyan sa ating ekonomiya sapagkat kung ang isang taong katulad po ni Ginoong Anson Ke ay maaring madukot, siya po ay may sariling sasakyan, may driver, at siya po naman ay hindi pumupunta sa mga lugar na sasabihin nating mga peligroso. Ngunit gayon pa man siya ay nadukot, pinatutubos at napatay pa kasama ang kanyang driver na nadamay, paano pa po kaya ang mga pangkaraniwang mga mamamayan? Ang pagtaas niya ng kriminalidad sa bansa ay masasalamin din sa uri ng pamumuno ng isang lider. Dahil kung ang lider niya ay may paninindigan sa batas, makikita raw ito pati sa mga mismong mamamayan. Hindi, kaya nga yung sinasabi natin, yung mga katulad niyan, yung vlogger na Russian vlogger na nanarantado dito sa Pilipinas, nagtitrip. Alam nyo, kahit na nakasuhan nyo, alam nyo, pinakamalungkot pa doon, si PRRD binigay sa dayuhan, tas yung dayuhan ayaw ibalik sa lugar ni. Ang nakakalungkot yung ganun, no? Hindi daw ipapadeport. Pero yun, katulad na lang yan, bakit patuloy ang krimen sa Pilipinas? Bakit parang hindi nire-respeto ng ibang mga lahi at mga kriminal, mga drug lord ang administrasyong Marcos? Bakit nga ba? Kasi ganito. Unang-una, binigyan nila ng daan yung mga kriminal, yung mga drug lord, yung mga taong halangang bituka na makagawa ng kanilang gawain na illegal dito sa Pilipinas. Kasi una-una, saan nakapokus ang PNP? Saan nakapokus ang administrasyon Marcos? Wala, kundi sa mga Duterte. Wala silang ibang achievement. Wala silang build project, hindi nila tinututukan ng droga. 'Di ba? Hindi nila patuloy ang pagmura ng droga at pagdagsa ng droga sa Pilipinas. Asan sila? Asan sila at anong ginagawa nila? Nakatutok lang sila. Ang Congress, ang Senate, asan sila? Ang buong gobyerno, asan sila? Nakatutok lang sila sa mga Duterte. So paano malalaman ng administrasyong Marcos at paano nila masusolusyonan ang pagbaba ng krimen sa Pilipinas kung nakatutok sila sa mga Duterte? Yun. At ang pinakamasamang epekto pa nito, mawawalan tayo ng mga investor sa Pilipinas pag patuloy itong ganitong gawain. Diba? Pag patuloy itong ganitong gawain, kawawa ho tayo dito. Walang maglalakas loob ng mga businessman, lalo na yung mga ibang lahi, na tataya nila buhay nila sa Pilipinas. Ulul, walang ganun. Walang ganun na mga dayuhan, ha? Kaya yan nandito kasi gusto nilang magnegosyo, gusto nilang mag-invest. So walang pinagkaiba yan, mapa Chinese America man.
Kahit naman Amerikano or Chinese, pinapatay ng mga nangu-hostage ng mga nangkikidnap So eto, gawain to noon. At eto, talagang napanaginipan ko. Eto na naman sa panaginip. Na may isang grupo noon, wala pa si Pangulong Duterte, gawain na to. Na bumalik na naman ngayon. Hindi ako magbibigay ng pangalan pero kilala ko sila doon sa panaginip ko. Na itong mga taong to, ginagawa na nila talaga. Hostage sila, mangkikidnap sila ng mga mapeperang, mga dayuhan, mga investor. Ipapatubos nila tapos papatayin din nila. Noon pa mang ginagawa na nila to na natigil nung panahon ni Pangulong Duterte. At ngayon, umandar na naman sila. Ganun ho kalupit. Ewan ko po kung sino yung mga yun. Abangan na lang natin sa mga susunod na kabanata. Kaya itong sinasabi na Atty. Topacio, talagang nakakabahala to sa Pilipinas. Sige, tuloy. Alam niyo po ang dahilan yan kung bakit tumataas po ang kriminalidad sa atin, sapagkat ang leadership po ng kahit anong bansa ay by example. Kapag ang leader po ay mahigpit, matigas, talagang pinatutupad ng batas laban sa mga krimen, susunod po yan, may subliminal effect po yan. Tama. At sa mga mamamayan, katulad na lang na tama yung sinasabi ni Atty. Topacio. Katulad ng pamamalakad ng mga Duterte. Kung ang pamamalakad ngayon ni Marcos ay katulad ng pamamalakad ni Pangulong Duterte, wala at mas mababa pa ang kriminalidad sa Pilipinas. Kaso wala. Yung ginawa nung Russian vlogger na yon, kung sa Pangulong Duterte nangyari, ay paktay yun. Paktay ba yung ginawa niya na bastusin niya yung mga Pilipino dito, ay baka nasampal ni Tatay Digong yun. Baka na baka nasampulan ni Senator Bato yun. Kasi nga, kaya tayo dinadagsa ng krimen, kaya tayo tumataas ang krimen sa Pilipinas dahil hindi nga sila takot sa Administrasyong Marcos. Dahil ang Administrasyong Marcos ay sobrang matatawag nating napakalatoy or tinatawag na napakalamya, napakalambot sa mga kriminal. Masakit pa nga nito, kung sino yung talagang dapat nakakatulong sa bansa, yun yung nagigipit. Yung mga kriminal, ayun, pag-alagala sa gobyerno. Ngayon, ako ay nasa Singapore. At dito po sa Singapore, kahit maiwanan nyo yung kahit anong gamit ninyo, ako po ay nakalaglag ng wallet, di ngayon lang dito. Ibinalik po kagad nung nakakuha, hinabol pa ako. At dito po, kahit alas 2, alas 3 ng madaling araw, maglakad kayo, wala pong gagalaw sa inyo. Kahit kayo babae, kahit kayo mag-isa, kahit kayo bata, wala pong gagalaw dito. Yan po ang ehemplo po ng leadership, ng isang leadership na matibay at malakas. Dagdag pa nito Topacio na ang pamahalaan ay naging perfect example ngayon sa paglabag ng saligang batas, kaya di katakataka na laganap ang krimen kahit saan. Ngayon po, yung mga tao na nagsisilbi sa ating pamahalaan, ay nakikita nyo po kung paano abusuhin, kung paano po ang mga pulis natin. Katulad ni General Torre ay basta na lamang ng sisira na mga private property. Nakita po natin yan dun sa raid sa Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin yung pag-aresto nila ng walang warrant kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po, yung mismong hepe ng pulis, gina-justify yung paggamit ng droga. Hindi daw addict kahit gumagamit ng droga. So, lahat po yung mga factors na yan, nagtitrickle down po sa mentalidad ng mga tao. At nakikita po nila na hindi na pala pinapatupad ang batas. It has become a lawless society. Kaugnay nito, hindi rin maiiwasan ni Topacio na maikumpara ang kapanahunan ng dating Pangulong Duterte kung saan takot ang mga masasamang loob, maging ang mga gumagamit at nagbebenta ng iligal. Malayo yung Administrasyon Marcos ngayon sa Administrasyong Duterte, malayo. Droga. Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nakita naman po natin, dahil po sa
kanilang pananaw ng mga tao na mahigpit po ang pagpapatupad ng batas. Umayos po yung mga mamamayan. Ang daming yung mga simpleng user, di naman yung mga pusher, di naman yung mga drug lord, ang sumurrender at kusang loob nagparehab para lamang sila ay makaiwas sa tinitingnan ng mga consequences sapagkat talagang hinuhuli. At nakikita po natin yung mga tinutugis po talaga. Yung mga big time drug lords, yung mga pusher sa kanilang mga lugar, kahit sila ay mga nasa gobyerno o matataas ang posisyon, hindi po natatakot na sila po ay idemanda. Paalala naman ito, Pasyo, na kung magtutuloy-tuloy ang ganitong insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga negosyante, tiyak anyang mawawalan ng mga mamumuhunan na nais magnegosyo sa Pilipinas at hihina ang ekonomiya ng bansa. Para sa... baka sabihin na naman ng dyan, pinagtatanggol nyo kasi Chinese. Kiraulo. Kahit na Amerikano yung namatay na yun, talagang ganyan pa rin sasabihin namin. Samantalang mapunta ho tayo dito. Itong video na to na kung saan ay Marcos Jr. ay parang tawag dito, nasiraan na ng bait. Ano ba to? Totoo ba tong may health issue na itong si Marcos Jr.? Wag naman ho sana kasi nakakaawa naman ho yung bansa natin kapag bangag na nga tapos baliw pa yung presidente. Sabi nila yun sabi nila dito panoorin natin tong video na to. Yan kapag may kakasuwang kayo si Sir Franco na lang. Tinuro pa si Sir Franco gag. Yan panoorin natin to. Itong title, Marcos Jr. walang matibay na walang matibay na direksyon sa pamumuno. Hindi pala ito yun. Ito ba yun? Wait lang ha. Mali ata ako nang napindot. Sanay na. Ito ba yun? Hindi yan. Ito ba yun? Hindi yan. Ito ba yun? Hindi yan. Ito nga. Asan na yun? Bakit iba? So panoorin muna natin to. Sa gitna ng mga katanungan kung nasa tamang kalagayan pa ba ang Pangulo ng bansa sa pagharap. Ito nga yun. Ito nga yung video na yun. Kung nasa katinuan pa ba si Marcos Jr. So panoorin natin. Sa gitna ng mga katanungan kung nasa tamang kalagayan pa ba ang Pangulo ng bansa sa pagharap sa mga seryosong issue, muling iginiit ng isang kilalang political analyst ang panawagan para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle drug test. Aniya, malinaw na sa mga ikinikilos ng Pangulo mula sa mga hindi inaasahang pahayag hanggang sa tila magulong tindig sa mga polisiya na may kailangan siyang sagutin at ipaliwanag sa taong bayan. Si Carlo de la Peña magbabalita. Kaliwat kanan pa rin ang issues na kinakaharap ng Administrasyong Marcos Jr. mula sa hindi pa rin nare-resolbang krisis sa bigas, mga problemang pang-ekonomiya, kontrobersyal na polisiya sa foreign relations at ang lumalalang usapin ng katiwalian. Patunay ng kanyang pagkadismaya, isang maanghang na komento ang binitiwan ng veteranong political analyst na si Adolfo Caado Paglinawan. Aniya, sa halip na malinawan at maresolba na ang mga isyong ito, lalo lamang umanong lumalabo ang direksyon ng pamahalaan sa ilalim ng kasulukuyang liderato. Hindi maintindihan ito ating Pangulo. Sala sa lamig, sala sa init. No? So, anong konklusyon? Sorry. Hindi, ang cute lang ng boses ni Caado. Malinawan at maresolba na ang mga isyong ito, lalo lamang umanong lumalabo ang direksyon ng pamahalaan sa ilalim ng kasulukuyang liderato. Hindi maintindihan ito ating Pangulo. Sala sa lamig, sala sa init. No? So, anong konklusyon na lumalabas sa mga taong bayan? Wala siyang sa sariling bait. Ayon kay Paglinawan, kapansin-pansin ang layo na mga ginagawa ni Marcos Jr. sa kanyang mga pangakong binitiwan noong kampanya sa 2022 elections. Kabilang narito ang pagpasok ng foreign investment. Hindi, totoo naman yun Wala talaga. Lahat ng pinangako ni Marcos Jr. ni isa walang natupad. Tapos kung ano-ano na lang. 'Di ba katulad niyan, dapat kapag kung ano yung pinangako mo sa tao,
yun yung gagawin mo. At yun din ang sasabihin mo sa SONA. Nakailang SONA na pero iba-iba na po ang lumalabas sa bunganga ng Marcos Jr. administration. Katulad na lang yung flood control. 5,500 na flood control na hanggang ngayon hindi natin makita-kita. Tsaka kaya talaga itong sinasabi ni Kaadoy, kung hindi ako nagkakamali sa pangalan, yung political analyst, parang wala nga talaga sa katinuan na. Kasi isipin mo ba naman, kauna-unahan sa buong mundo na merong isang presidente na ipinagkalulo niya ang kapwa niya Pilipino. First time in history of the world po yun. The world. First time in history of the world po yun, ha. Para sa kaalaman po. Para sa kaalaman nyo lang lahat. Pagpapalago ng ekonomiya lalo na sa sektor ng agrikultura, pagbagsak ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo, pagsugpo sa korupsyon at pagpapatuloy ng legasiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, this has formed a pattern. Hindi lamang tatlo, marami. Ever since he took office, ito ay nagsimula, napansin namin ito, na nagsimula noong February 2, 2023. Mula noong February 2, 2023, ang behavior ng ating Pangulo is already out of control. Dahil dito ay muling ipinanawagan ni Paglinawan na kung maaari ay sumailalim na si Marcos Jr. sa isang hair follicle drug test upang matuldukan na ang paulit-ulit na isyong gumagamit umano. Hair follicle drug test tapos DNA test. Bakit ko ba nasabi ang DNA test? Basta may alam ako dyan. Abangan nyo na lang sa mga susunod na kabanata. Ng illegal na droga. Para kay Paglinawan, isa itong uri ng paghingi ng accountability sa Pangulo dahil lubos na apektado na umano ang kapakanan ng mga Pilipino lalo na sa pagharap sa mga issue at paggawa ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bansa. Inihalimbawa ni Paglinawan na may pagkakataon sa isang ambush interview ay natatarantang sumagot si Marcos Jr. Minsan naman ay tawa ito ng tawa o kaya na may tila nabubulol sa kanyang pagsasalita. Tawa ng tawa na wala naman nakakatawa, no? Di totoo yun, no? Ganun nga talaga siya. So, this erratic behavior of the president is the one that is really putting him down. Tapos, ang mga polisiya pa niya, hindi lamang malabo kung hindi para sa taong bayan. Hirit rin ni Paglinawan na bukod sa mga pangakong hindi na ipatupad ay naging salungat rin ang posisyon ni Marcos Jr. sa pakikitungo sa ibang bansa taliwas sa ipinangako nitong pagpapatuloy ng independent foreign policy ni dating Pangulong Duterte. At ang pinakauling issue na naiuugnay kay Marcos Jr. ay ang isinagawang Senate hearing kaugnay sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulo at pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Todo depensa kasi ang mga gabinete ni Marcos Jr. sa ginawa nilang plano para ipaaresto si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Yan grabe talaga no. Yan diyan ako talaga, diyan ako tiwala sa taong yan. Hindi ang kalbo Hindi itong kalbo na to. Ito to. Yan si Tatay Digong yan. Paano ba natin yan? Ito si Tatay Digong. Yan ang pinagkakatiwalaan kong tao na nagmahal sa bansang Pilipinas. Hindi, talagang kahit naman din sino diba? Sabi nga nila, kung sakali man na totoong adik nga si Marcos, kung sakali lang kung sakaling adik nga talaga si Marcos, kung ganun talaga, wala talaga siya sa katinuan. Alam naman natin na ang krimen sa Pilipinas ay nagmumula yan sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. So kung gumagamit ka nun, wala ka sa katinuan. Hindi naman kasi maaaring mawala ka sa katinuan kapag gumagamit ka ng ipinagbabawal na droga. So ewan ko kung may sayad na ba to. Sabi ni Kadado parang may sayad na daw tong si Marcos Jr. Siguro wala naman tayong ibang matatanong kung sino yung may mga kundi kayong mga netizen kung totoo ba yung sinabi dito sa video to. Pero may isa akong video na ipapanood sa inyo. Hindi yan. Ano na ba ang easy. Hindi pa kita pinaplay, easy. So kung eto na lang, may papanood ako sa inyo na mga project na natapos
na sa panahon ni Pangulong Duterte. So ito po, panoorin mo natin. Ano-ano na ba ang nagkumpletong proyekto sa ilalim ng Build program? Sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects, 446 seaport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na mga tulay sa buong bansa. Grabe. Tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga kalsada at higit 1,000 tulay. As of May 12, 2021, sa 119 na infrastructure. Ito pakinggan yung maigi tong report na to dito banda. Kung may project man ngayon na nagagawa si Marcos, ito po yung ebidensya na hindi sa kanya talaga yan, kundi sa panahon pa yan ni Pangulong Duterte. So panoorin natin, pakinggan nyo maigi. Structure flagship projects ng Build program, 11 ang tapos na, habang 29 naman ang tatapusin bago magtapos ang 2022. Habang nasa 51 proyekto naman ang tatapusin sa taong 2023 at sa mga susunod na taon. Nasa 28 naman ang pipeline projects o mga proyektong ito-turn over at ipagpapatuloy na lang ng susunod na administrasyon tulad ng Bataan-Cavite Link Bridge. Yun. Ano-ano na ba? Yan na, ang liwanag huno na. 28 ang parang yun na lang daw ang ipagpapatuloy ng susunod na presidente ng Pilipinas. Ang masakit nga ho dito, may pinagpatuloy ba? Yung pinakamasakit dyan, may pinagpatuloy ba? May natuloy ba? Wala. Umiikot lang ang buong Pilipinas sa issue ng mga Duterte. Umiikot ang hindi pala Pilipinas, ang gobyerno sa issue ng mga Duterte. Doon lang sila. Yun lang yung pala paulit-ulit nila, paikot-ikot sila doon. Tapos yung pera ng Pilipinas, kuha sila ng kuha. Ito na lang sample. Nagkaroon ng pandemya sa Pilipinas. Ni minsan hindi nagbenta ng ginto si Pangulong Duterte. Sobrang hirap na ho tayo nun. Sobrang krisis na talagang nangyari sa Pilipinas. Pero hindi nagawang magbenta si Pangulong Duterte. Sa halip ay sinulusyonan niya ng walang nawawala sa Pilipinas. Ganun kagaling si Pangulong Duterte. Tapos magugulat tayo ngayon sa pangatlong taon ng termino ni Marcos Jr. nagbenta ka ng ginto na wala naman wala namang nangyaring krisis sa Pilipinas. O baka sabihin nyo mga tanso vlogger, hindi kasi pagbaba ni Digong malaki utang. Ay putang ina, siya nga 6 years magkano lang utang na iniwan niya kay Marcos, nagkaroon pa ng pandemya. Ngayon nga lang 3 years. 3 years pa lang si Marcos, walang partida, wala pang pandemyang nangyayari. Huwag naman sanang mangyari pa ulit. Anak ng teteng, magsa 17 trillion na utang ng Pilipinas. Gago ka ba? Kaya huwag nyo kaming paandaran. Tingnan nyo doon na lang sa pagkakataong yun. Sa nangyaring yun. Ang pandemya na nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte buong Pilipinas. Buti na nga lang ngayon pa bugso-bugso lang. May nangyaring bagyo sa Bicol. Hindi yun mahirap para sa administrasyong sa isang administrasyon. Ang pinakamahirap yung buong Pilipinas naghihirap. Dumadaan sa isang pandemya. Pero hindi nagawang magbenta ni Pangulong Duterte. Pero bakit si Marcos Jr. nakapagbenta ng gold na wala naman nangyaring pandemya? Doon na lang napakaliwanag hunun. Hindi ko na siguro kailangan pang i-explain ng mabuti at todo, pero alam ko naman na alam nyo yun.
So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo? Si Marcos Jr. nga po ba ay wala na sa katinuan? I-comment nyo lang po dyan sa baba at kung anong masasabi nyo, ibabasahin po natin yan. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Banateros Brothers SMNI at syempre sa aking YouTube channel. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung super thanks and join button natin niya. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po niyan. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.